Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipino saan man bahagi ng mundo kayo ngayon. At kasama kong tatalakayin ang ating mga, lalo na yung mga senior citizen, mga katropa pips ko yan. Well, ito pa yung kabayan Mondatol. At syempre, ngayon po ay November 6 ba? Masaya tayo sapagkat kahit tayo na po yung kagabi sa kakabantay ng early result ng katatapos na US election, masaya tayo sapagkat sabi ko nga sa inyo, I seldom, bihirang-bihirang mag-miss yung mga prediction natin. Donald Trump will be the next president again. 47th president ng US. Matapos niyan talunin itong kanyang nakalabang Vice President si Kamala Harris, 280 to 226. Yan po ang electoral votes. 270 lang ang kailangan ng isang kandidato para manalong presidente. 270 electoral votes. Iba po kasi yung sistema ng election sa Amerika. Naka 280 si Donald Trump at sabi nga ng aking son-in-law, parehas kami niyan. Pinag-uusapan namin kung paano mananalo at pag nanalo na, anong magagawa ni Donald Trump. Of course, unang-una, world peace. Yun ang kanya. Tapos economy. Grabe po, sumalampak ang economy ng US nung si Biden na naupo. Tapos immigration. Ano ba pakialam ng Canada sa eleksyon ng US? Malaki po. Unang-una, nung manalo tong si Biden, isinaran niya. Isinaran niya yung malalaking oil pipes na dito po sa Alberta. Sa amin sa Canada, nako, bilyon-bilyon dolyar po ang tinanggal ni Biden na kinikikitain ng Canada noon. O ngayon, alam naman nyo si Trump, pinakamagaling na businessman na naging presidente sa Amerika yan. Marami pong mangyayaring matindi ngayong nanalo na naman si Trump. Economy aangat tuloy yan. Pati ang Canada, dandang bilyon pong nawala nung 4 na taon na yon na si Biden ang presidente, ibabalik ni Trump yan. Si Donald Trump at saka maganda yung ginawa niya. Si Vance yung kinuha niyang presidente ng, or rather vice president ng Pennsylvania. Malaking tulong yun. Ibang mag-isip talaga. Magagaling yung mga tao ng ating idol Idol ko siya sapagkat magaling siyang presidente. Bully yan world bully, pero yung pagka-bully niya, sabi nga namin nung son-in-law ko, ay maraming nagagawang maganda. Not only for America, but sa buong mundo. O tamo, sabi niya, tatapusin niya ang gera ng Ukraine at Russia. Kaibigan niya si Putin. Kaya niyang tapusin yun. At sa Middle East, tatahimikan. Maniwala kayo sa akin. Yang Iran na yan Yang Iran, tatahimik yan. Takot yan kay Donald Trump Binigyan ng sanction na yan nung presidente si Trump Nung manalo si Biden, tinanggal lahat. Kaya inatake ng Iran ng Israel. Kayang gawa ng paraan ni Donald Trump yan. Ang dami pang mga hostages. Anyways, ang pag-usapan natin ngayon kung paano nanalo. 270 lang po ang electoral votes na kailangan para manalong presidente. 280, lampas-lampas. Tapos po nadali popular votes. Mas maraming bumoto kay Trump, 51% to 47.4 as of now this morning. At ang nadali po ng Republicans, kontrolado nila ang Senado. Although very close ang bakbakan naman sa lower house, sa Kongreso. Makakana rin ng Republican yan. Kaya talaga pong kontrolado ni Trump ng Republicans itong nangyaring election dyan sa United States. Malaki pong maitutulong yan, lalo sa Pilipinas.
Binubuli ang Pilipinas at ang Pilipino ng China. Nakita naman po nyo, binobomba ng water cannon yung mga maliliit nating sasakyan dagat na maghahatid ng supply dun sa nakabalanda nating boat. Ay, sus ko. Diyos ko dahi, ika nga. Anak ng Dragon Marine Sendang, sabi nga natin ngayon. Tatapusin na yan ng US ni Trump ang China. Noon nga, nakita nyo binigyan ng sanction. Ibinalik na naman ni Biden. Kaya yung Biden is just a footnote in the history ng US. Silang dalawa ni Kamala Harris. At bakit nanalo? Hindi ba dinala ng kababaihan itong si Kamala Harris? Dinala. Pero mas marami po ang bumotong kalalakihan sa Amerika kay Trump. Sinabi ko na sa aking vlog ditong huli. Ang sinabi ko, hindi papayag ang mga lalaking Amerikano na magkaroon ng babaeng presidente sa US. Sabi, Uncle Sam yan ang US. Kaya kung magiging babae, auntie, hindi papayag, mga macho po ang mga ika nga natin. Anyways, tayo po ay natutuwa. Marami kong kaibigan hanggang dito sa Canada na Harris supporter at hater daw ni Trump. Hindi ko naman kayo sinisisi. Sabi ko nga, I'm sorry. Dahil yung po ang paniniwala ko at ng aking pamilya dyan sa US nga, binoto ng aking pamilya dyan Trump, gusto nila si Trump. Nabutan nga nung COVID-19. Kung dito sa Canada, pinautang ni Trudeau, utang yung mga Canadians, si Trump po bigay yung pera, sapagkat pera ng bayan yun, sa pera ng mga Amerikano yun. Ibinigay niya ng hindi utang. Kahit yung nasa abroad, inabutan sa abroad ng COVID, pinadadala ng monthly $300 yata. Kaya nakuha lahat ni Trump yan. Trump is for the Americans. Sabihin na natin marami tayong mga illegal na immigrant sa US, Pinoy. Wala tayong magagawa US is for the Americans saka sa dreamers. Yung mga nangangarap, parang Canada. Ika nga. Talagang bakit sila kakagat sa fake? Pekintos, ika nga po, makapunta lang sa US? Hindi ganon. Maraming legal na paraan para maging immigrant ka sa US, sa Canada, sa New Zealand, at sa iba pa pong bansa. Hindi sa pamamagitan ng illegal. Kaya nga nagkakaso itong maraming, lalo na yung si Alice Guo, illegal trafficking of children. Si Pastor Kiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, may kaso sa Amerika, trafficking, illegal. Biruin mong ipakakasal mo yung mga member ng club mo or ministro mo sa mga Amerikanong member din, just to secure. Pero illegal yun Bawal yun. Kahit dito sa Canada, bawal yun. Maraming nakalulusot ginagamit yung mga ministries, ika nga. Naghihigpit ngayon ng Canada sa mga illegal immigrant din. Lalo ngayon, nanalo si Trump, gaganda po ang ekonomiya. Pabor to kay Pierre Poilievre, yung PC head po nakalaban ni Justin Trudeau ng liberal. Ayan. Kaya nga po tayo congratulating the new president again. It's a big and a great comeback na ginawa ni Donald Trump sa American presidential election. Well, marami pa po tayong pag-uusapan pero ngayon po yun lang tayo. Nanalo yung ating pinapaborang kandidatong presidente. Maraming sumamaloob sa akin, mga kaibigan dito sa Canada at sa US, pero wala po tayong magagawa. Yun po ang aking paniniwala at ng aking son-in-law na Trump will be the next president again.
history po yung ginawa ni Donald Trump na yon. Kasama niya ron, sabi ko nga, ang artista, andong kasama ni Kamala Harris, isa lang ang katapat, Elon Musk. Ayan, one of the few geniuses ng Amerika. Pinuri siya ni Trump kanina sa kanyang victory address. At si Dana White. Alam naman nyo kung sino rin si Dana White. Ultimate Fighting Champion, UFC founder, at saka ngayon Power Slap. Kaibigan pala yan ni Donald Trump nung araw pa. Ayan, kaya Elon Musk and Dana White. Yan. Oopera niya pero hindi tatanggapin ng dalawang yun. They just want to help Donald Trump and the American people. Congratulations, Donald Trump and Senator Vance. Sila po ang bagong presidente at vice president ng US or America. Ito po yung kabayan mo, Tol. Sana naman. Hindi na makatrump, tama na, tapos na eleksyon eh. Please like, share, and subscribe sa ating pong maliliit na vlogger o YouTube channel creator vlogger. Magandang umaga po mga kababayan. Ito po, Simon Datol.